Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang full meaning of conditioning. So, pag-usapan natin ang conditioning, ito po yung preparing gimcrack for fightings. So, mag-focus tayo, pag nag-condition tayo, mag-focus tayo sa kanyang physical fitness at saka yung stamina niya and mental toughness, yung alertness din. Ayan po. So, mga kasabong, before kayo mag-condition, daan muna kayo ng pre-conditioning para ma-introduce ang manok sa various exercise like sparring, scratching, and using flying pins to build foundation for conditioning. Kaya pag nag-condition tayo, daan muna tayo ng pre-conditioning. Ayan po. So mga kasabong, mayroon tayong 21 days conditioning, 30 days conditioning, 14 days conditioning, 7 days conditioning. So pag nag-condition tayo, dapat mayroon tayong deworming and delousing para ma-address yung internal and external parasites. At saka mag-bacterial flushing po tayo para at least para cleansing the bird system with specific treatment. Ayan po. And then mga kasabong, kasama na po dyan ang rotation and sparring. Alternating between different exercise and sparring session para ma-build up yung strength nila at saka yung endurance po ng ating mga manok pansabong. Huwag ninyong hayaan na wala kayong sparring kasi ang sparring po doon po natin maibigay or ma-build yung strength at saka yung endurance. Ayan po mga kasabong. And then mga kasabong, kailangan mag-fasting tayo. Kung hindi ninyo alam yung fasting, most of the breeders, yung iba, nagpa-fasting to help bird shed excess weight and improve agility. Or nakakatulong din yung fasting na pagka ginuto mo yung manok, hindi siya manibago. Once na nag-induce ka sa manok na manibago ang manok, definitely mayroon pong stress ang manok. Kaya you have to fasting your chicken. And then isa sa conditioning aspect po mga kasabong, ito po yung carbohydrates loading. Ang carbohydrates loading po mga kasabong, ito po yung increase carbohydrates intake, no? Before the fight para mag-provide siya ng energy. Usually po 3 days before the fight, yung manok nasa kulungan na para mag-provide ng energy. That's carbo loading ang tawag. So, kasama po sa conditioning ang feeding supplement. So, pag nag-condition tayo, of course, bibigyan na natin ng high protein na pagkain. Feeding with high protein content, around 22%. Ayan po, para yung muscle po ng manok natin ma-develop at saka mag-prepare. Ayan. Nakita mo, pag hindi mo binigyan ng high protein yung manok ninyo, hindi mo mahipo na may muscle ang manok ninyo. And din mga kasabong, mag-induce din tayo, pag nag-condition tayo, of course, vitamins and mineral. Well, definitely, hindi naman sa conditioning talaga yan binibigay yung mga vitamins and mineral. Mag-umpisa pa yun sa materialis. Magbibigay tayo ng vitamins and mineral, amino acid,
B12, calcium para sa buto. Ganun lang po mga kasabong. And then pagka nag-condition po tayo, kasama na po ang training. Una sa training, mayroon tayong scratching to improve leg strength. Mayroon tayong running pins, running, patakbo-takbuhin mo yung manok ninyo. Using a running pin to build stamina and cardiovascular fitness. Itatakbo-takbo. And then mga kasabong sa training, mayroon kayong dapat na flying pins para providing space for the bird to fly and develop agility, yung wing agility. Yun po yung maitulong sa fly pins natin. And then mga kasabong sa training, mayroon tayong sparring. So, yung sparring to provide fighting skill and assist the bird readiness. Makuha niya yung stance of fighting. Hindi siya papalo ng walang manok. Ayan po. Mga kasabong, important consideration pag nag-condition po tayo, of course, select quality birds. Pag sinabing quality birds, only roosters with the high pedigree, hybrid, no? And then, may health siya, magandang health, then maganda din ang size, and then, ang temperature po ng ating manok pansabon, i-consider din ninyo, baka may lagnat. Ayan po. Importante din po na i-consider ninyo ang monitoring of weight. Ayan. To ensure they are not overweight or they are not underweight. Kasi nga, nandyan na po yung tinatawag na fighting weight. Rest and recovery. Kailangan mayroon siyang rest and recovery. Rest 72 hours prior sa fight para ma-prevent yung muscle bound. Para accurate yung palo niya. Again mga kasabong, ang full meaning of conditioning, pag nag-condition kayo, daan muna kayo ng pre-con, and then may deworm kayo, may bacterial flushing kayo, may rotation and sparring kayo. Ayan po. And then mga kasabong, mag-induce na kayo ng feedings natin na may high protein na 22%. And then may vitamins tayo na i-induce din kasi tinitraining natin ang amino acid, B12, and calcium. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa, inanyayahan ko kayo na mag-subscribe para at least mabigyan ko kayo ng karunungan po tungkol sa sabong. Maraming salamat po sa inyo.